Sa Bulacan, Simon Gualvez, kung saan 14 na munisipalidad at syudad ang naapektuhan ng pagbaha. Mon, gaano pa kataas ang baha dyan? Cheryl, abot pa rin sa kalahati ng gulong o mahigit isang talampakan yung baha dito sa kung saan ako naroroon ngayon sa MacArthur Highway, sakop ng Malolos, Bulacan. Nakikita yung sa aking likuran, talagang kailangan magbagal yung mga motorista dahil nga mahihirapan sila kapag tumirik sila dyan sa gitna kung sakaling abutin. Yung mga maliliit na vehicles, yun ang medyo talagang alanganin, pati yung mga motorsiklo, kaya naman talagang kailangan nilang magdahan-dahan. Itong ganitong sitwasyon, medyo bumaba na daw ng konti yan, Cheryl, pero talagang dahil nga patuloy pa rin nakakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dito sa lugar, dito sa malaking bahagi ng probinsya, mukhang matatagalan pa, lalo't sumasabay din kasi yung high tide. Ngayon, mahigit 4 meters pa rin, o 1 meter and 1.4 meters yung 4 meters rather, yung sinasabi dito sa Bulacan na sasabay na high tide this afternoon, Cheryl. Mataas yun 4 meters ang idadagdag sa tubig. Oo, at isa rin yan sa dahilan kaya talagang nagbaha din talaga sa malaking bahagi ng Bulacan, yung 14 municipalities and cities dito sa probinsya. Hindi lang daw yung volume ng ulan ang talagang nakadagdag sa kung bakit nalubog ang maraming areas dito sa probinsya, kundi dagdag na nga yung high tide at yung pagpapakawala rin ng tubig dito sa dam na nakakasakop nga dito sa Bulacan, at yung problema sa basura na nakakabara dito sa mga daluyan sana ng tubig, Cheryl. So far, yung sinasabi mong 14 municipalities, kamusta na? May update na ba? May update ka na ba? May mga munisipalidad na ba na totally humupa na ang baha or nananatiling lubog sila sa baha? Karamihan doon sa 14 municipalities and cities, Cheryl, meron pa rin mga areas na very low-lying kaya may baha pa rin. Pero other parts of their barangays, nag-subside na kahit papano yung baha. Ang problema, may ilang barangay pa rin dito sa may Marilao na nabisita natin kanina, ang nanghihingi pa rin ng rescue sa ilang mga personnel natin or personnel ng PDRRMO dahil nga gusto na nilang makalabas ng kanilang bahay. Sumama tayo kanina sa isang rescue operation, at ang sabi ng mga pamilya na ni-rescue, kaya doon sila ngayon lamang nagpa-rescue, natakot sila kahapon dahil nga malakas yung buhos ng ulan. Ngayon kasi, talagang paminsan-minsan na lamang yung buhos ng ulan na nararanasan dito sa probinsya, kaya naglakas loob na sila na magpalikas, lalo't nahihirapan sila. Wala kasi kuryente, wala rin tubig, at talagang nauubos na rin yung kanilang supply ng pagkain, kaya balak na nila munang pumunta at tumira muna sa kanilang mga kaanak in some parts of Bulacan, Cheryl. Ano na ang naging aksyon, tulong na naibigay ng provincial government at maging ng mga LGU? Oo, initial, yung pinaka-kagyat na talagang tulong na kanilang iniaabot talaga is yung mga relief packs para sa mga apektadong residente na ang iba nga ay nananatili sa mga evacuation centers up to this point. Yung iba naman nananatili sa kanilang mga bahay, yung mga may second floor, at yun yung pinapahatiran naman ng tulong ng lokal na pamahalaan para nga maabot pa rin nila yung mga kababayan nilang naapektuhan ng labis na pagbaha, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.